Salinas POV. May tumatapik sa pisngi ko kaya nagising ako. Napakarap-karap ako at muling pumikit na masilaw ako ng liwanag ng araw. Ano nangyari? Bakit ako narito at nasan ako? Miss, okay ka lang? Tinignan ko ang nagsalita. Isang gwapong lalaki. Walang pang itaas at nakatitig sa akin. Mabilis akong bumangon at nakaupong umatras ngunit mabilis na rin akong hinila para pigilan. Mahuhulog ka. Tumingin ako sa paligid. Umawang ang labi ko na mapagtantong nasa balsa ko kasama ng isang lalaki. Balsang gawa sa mga malalaking sanga ng pinagtali ng baging. Anong naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga mata? Bakit? Bakit buhay pa ako? Hindi maaari. Dapat ba patay na ako? Gusto ko nang mamatay. Bakit niya ako kinuha at iniligtas? I saw you in the water. Akala ko nga patay ka na. Okay ka na ba, miss? May naaalala ka ba? Kilala mo ba ako? Tinitigan ko siya. Naramdaman kong galit sa aking dibdib. Galit para sa mga katulad niya. Isa rin siyang tao. Taong may maitim na budi at malademonyong pakay. Miss, bakit mo ako iniligtas? Nangunot ang noo ng lalaki. Ha? Nais kong mamatay. Bakit mo ako iniligtas? Kumamot siya ng batok. Sorry, hindi ko naman alam na magpapakamatay ka pala eh. Hindi na ako nagsalita. Tinitigan ko na lamang siya. Tumingin siya sa aking damit kaya pinilit kong takpan ang lantad kong binti. Sino siya? Katulad din ba siya ni Daniel? Gagamitin niya rin ba ang katawan ko? Nakaramdam ako ng labis sa takot kaya mabilis akong tumalon sa tubig. Miss! Sinubukan kong lumayo palayo pero dahil siguro sa pagkataranta, hindi ko napansin na may kalakihang alon. Humampas ang aking katawan sa balsa. Napaiyak ako sa sakit. Miss! Naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking bewang. Di na ako nagprotesta pa nung hilahin niya ako at isakay sa balsa saka siya sumampa. What the? Are you crazy? Bakit ka ba magpapakamatay? Humigpi ako. Ginamit kong dahilan ng sakit ng aking tagiliran para pagtakpan ang sakit ng aking kalooban. Hey, wag ka nang umiyak. Masakit ba masyado? Tinangka niya akong hawakan pero tinabi kong kanyang kamay. Wag mo akong hawakan. Batid kong tulad ka rin nila. Meron ka ring masamang intensyon. Umawang ang labi ng lalaki. I don't know what you're talking about. Wag mo akong nilindangin. Nagkamot siya ng batok. Look miss, wala akong masamang intensyon. I don't even know you. Kahit nga sarili ko, hindi ko kilala eh. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? I just woke up one day na nasa isla. Wala akong maalala. I don't know how to help myself. Luckily, I survived. Naghintay ako ng tulong, naghanap ng kasama, pero isang patay na taong natagpuan ko. Naisipan kong gumawa ng balsa para makaalis sa isla at kagabi. Habang papalayo ako'y nakita kitang palutang-lutang sa tubig. I saved you and I'm so sorry for that. It was my instinct kaya pasensya na. Hindi na nagsalita ulit sa Salina. Hinayaan ko na lang siya at ganon din siya sa akin. Pasulyap-sulyap pa siya sa akin. Tila binabantayan ako. Tumitig ako sa tubig. Nakikita ko ang aking refleksyon. Maga ang aking mga mata. Matamlay ito tila walang bahay. May naaalala ka ba, miss? Kilala mo ba ako? Nilingon ko siya. Hindi. Tumango lang siya at saka kinuha ang kaway na ginagamit niya para support ang direksyon tinatahak ng balsa. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulala at ilang oras na kami sa dagat. Nagulat na lang ako nang bigla siyang sumigaw. Yes! Tinitingnan ko siya. Ngumisi siya tinuro ang nasa likuran ko. Malapit na tayo. Dahan-dahan akong napatayo. City? Dadaling kita sa city. Mariin akong pumikit. Sinungaling. Miss? Tinignan ko ulit ang lalaki. Pagdating natin doon, maghiwalay na tayo ng landas. Natigilan siya, tinitigan ako kapag kuwan. Ay tumango. Okay. Pero, ipangako mo na hindi ka na magpapakamatay ulit. Umiwas ako ng tingin. Hindi ko na gustong may mag-alala o magsalita ng ganoon sa akin. Masyado ko nilang ng taang pinagkatiwalaan ko, kaya hindi na ako kailanman magtitiwala. Pinapangako ko, wala nang makakalamang o makakasakit sa akin. Wala nang manlilinlang, wala nang manloloko at wala nang mananakit. Hindi ko nahahayaan, hindi na. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung nasang parte na ba ako ng syudad. Pagkatapos kong takboy ng lalaki kanina, hindi ko na alam kung saan ako napapunta. Ano ang gagawin ko? Hindi ako sanay sa buhay dito. Tinignan ko ang mga nagtataas ng gusali.
Naikwento sa akin noon ni Aling Marta na maaaring maraming matataas na gusali at magagandang bahay sa syudad. At ngayong nakikita ko ng mga kinapapanabigan ko, noon, hindi ako masaya. Kabiguan ang nagdala sa akin dito. Paano ko magiging masaya? Tingnan mo, may pulubi. Napatingin ako sa 4 na mga bata naglalaro. Magagara ang kanilang suot. Pinagtatawanan lang ang aking itsura. Tinagat ko ang pang-ibaba kong labi at yumuko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Tunay ngang sinabi ni Aling Marta, masasama ang mga tao sa syudad. Habang naglalakad ako'y nakaramdam ako ng labis na gutom. Napaupo na lang ako sa gilid ng kalsada, ngunit agad din akong napatayo nang itulak ako ng isang babaeng gusgusin. Alis nga, teritoryo ko to. Naiiyak na tumakbo ako papalayo. Natakot ako sa kanyang singhal at matalim na tingin. Tumingin ako sa paligid. Humahanap na maaaring hinga ng tulong, ngunit natatakot akong humingi ng tulong sa kanila. Natatakot akong gamitin nila ang aking kahinaan laban sa akin, bagay na ginamit ni Daniel para saktan ako. Umikot ako tinignan ng mga dumaraang tao, ang mga magagandang gusali, ang mga pagkain tinitinda sa gilid ng kalsada. Napahawak ako sa aking tiyan. Nagugutom na ako. Hoy! Napataron ako ng batoy na ako ng isang matandang lalaki. Hindi kalakihan ng bato, ngunit tumama iyon sa aking tiyan. Alis! Alis! Mamalasin ang tindahan ko sa iyo, alis dyan! Muli akong tumakbo sa takot na mukhang batuhin at saktan. Himikbi ako at tumigil sa tapat ng isang basurahan. Bakit? Bakit napakasama ng mga tao? Bakit? Umupo ako sa tabi ng basurahan. Muli sana akong tatakbo na lumapit ay isang batang marumi sa basurahan at kinalkal iyon. Natigilan pa ako at napatitig sa kanya. May nakuha siyang pagkain mula sa loob ng basurahan. Triangulo ang bagay na iyon. May kagat sa unahan at may mga kung ano-ano sa ibabaw. Napalunok ako kasabay ng pagkain ng bata sa nakuha niya. Nang tumakbo palayo ang bata, dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa basurahan. Tumingin ako sa paligid. Lumunok sa kayumukot kinalkal ang basurahan pero mayroong sumigaw. Hoy! Huwag mong ikalat ang mga basura! Dali-dali akong tumakbo papalayo. Nadapa pa ako dahilan para masugatan ang aking tuhod. Pinunasan kong luha sa gilid ng aking mga mata at pawis sa aking noo. Tumayo ako at nagpatuloy sa pagtakbo. Nang makalayo ako'y naupo na lang ako sa gilid ng kalsada at niyakap ang aking mga tuhod. Awang-awa ako sa aking sarili. Mas mabuti pa pala ang buhay sa isla. Doon walang maramot ng mga tao. Walang babato at sisigaw sa akin. Walang batang pagtatawanan ng aking maruming katawan at paa na walang sapin. Walang magsasabi na mamalasan siya dahil sa akin. Napahagulol ako sa aking tuhod. Pinangarap kong makapunta sa syudad pero hindi sa ganitong sitwasyon, hindi sa ganitong kalagayan. Nais kong mamasyal na mayroong sapin sa paa. Nais kong pagmasdan ng mga gusali na maayos ang aking itsura. Nais kong mamungay sa syudad kasama ng mga tao. Nais kong maging parte ng mundo pero bakit tila isinusuka ko? Pinagtatawanan, pinaaalis, binabatot sinisigawan. Ganito ba ang palaging sasapitin ko sa kamay ng mga tao? Ganito ba ang palaging sasapitin ko sa maramot na mundo? Kung gayon, mas mabuti pa palang mga hayop ang kasama ko kaysa mga tao. Ikiniyom kong aking mga kamao. Kasalanan ito ni Daniel. Kasalanan nila ito. Kung hindi sila dumating sa aking isla at kung di nila ako nilinlang at sinaktan, hindi ito mangyayari. Kasalanan nila ang lahat. Sinira nila ang aking buhay. Sinira nila ang aking pagkatao, lalong-lalo na si Daniel. Sa kabilang banda, isang araw na ang lumipas. Isang araw ng pagiging palaboy ko sa syudad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano tutulungan ang aking sarili. Walang-wala. Wala akong pera. Wala akong kakilala. Nais kong humingi ng tulong pero natatakot ako sa mga to. Natatakot akong makihalubilo. Natatakot akong lapitan sila. Bumuntong hininga ko at niyakap ang kumakalampong sikmura. Napatayin ako sa mga taong dumaraan. Ang ilan sa kanila umiiwas sa akin at ang ilan naman halos sunugin ako sa kanilang tingin. Anong gagawin ko? Mahinang tanong ko sa aking sarili. Napailing-iling ako at pinagbastan muli ang paligid. Napakaraming sasakyan. Napakarami ng tao. Napakarami magagandang gusali at pasyalan. Tumayo ako para maghanap na makakain. Tiyak na magkakasakit ako kung hahayaan ko ang pagtaram ng aking simura. Hating gabi na magising ako dahil sa malakas sa pagbuhos ng malamig na tubig sa aking katawan. Malakas ang ulan. Napayakap na lamang ako sa aking sarili
at napalingalinga na makahanap ng masisilungan ngunit wala ako makita. Nahagip ng tingin ko ang grupo ng mga kabataan na tulad ko ay naghahanap na rin ng bubong na masisilungan para hindi mabasa ang ulan. Kapag kway, nagtatakbuhan ng mga ito, ngunit kalaunan ay tumigil din at naupo sa isang gilid na isang siradong tindahan. Ipinagsiksika nila ang kanilang mga sarili sa maliit na espasyong iyon. Yumuko ako at muling naupo. Hindi na ako nag-abala pang maghanap ng masisilungan. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Palakas ng palakas ang ulan at nagsisimula na nga rin akong ginawin. Napahikbi ako at di na ako makakatagal pa sa ganitong lugar. Hindi ko kaya makipagsapalan sa mga sakim na tao sa syudad na ito. Nais ko na lamang bumalik sa aking isla. Ate, sumilong ka. Nagangat ako ng tingin. May batang babaeng nakatingin sa akin. Nasa ilalim siya ng isang maliit na bahay. Katabi niya ang isang aso. Harapan ng bahay ng aso merong konkretong bahay na saradong-sarado at wala man lang ilaw sa labas. Ate, sumilong ka. Tabi tayo dito. Pag-uulit niya. Ngumiti ako sa kanya. Halos hindi na nga sila magkasya ng aso sa maliit na bahay na yon. Ayos lang ako dito. Sigurado ka, ate? Tumango ako at muling ngumiti. Meron pa naman palang tao sa syudad na may puso at may malasakit sa kapwa. Sadyang napakarami lang talaga ng masama. Tumingala ako sa madilim na kalangitan. Batid kong napakalungkot ng aking mukha ngayon, ngunit walang may pakialam. Walang gustong makialam at walang nakakaalam kung gaano kasakit ang aking pinagdaraanan. Hinayaan ko na lang ang aking sarili mababad sa malamig na ulan at hangin. Hindi ko pinansin ang nangyayari sa aking paligid. Nanatili ako nakatingala sa kalangitan hanggang sa tuluyan na akong hilain ng antok. Makalipas ang sandali, nakaramdam ako ng magaspang na bagay na dumaraan sa aking binti. Yon ang gumising sa akin. Wala ng ulan pero basang-basa pa rin ako. Ang malamig na simoy ng hangin narito pa rin na naghahatid ng ginaw sa akin. Ganda, pre. Makinis at maputi. Dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata. Nahintakutan ako at agad napabangon na mabungaran ko ang higit sa 3 mga lalaki na nakapaligid sa akin. Lahat sila nakangisi. Tila takam na takam habang nakatingin sa akin. Nagsimulang mag-init ang aking mga mata. Mayroon silang balak sa akin, nararamdaman ko. Umiling ako. Huwag niyo akong sasaktan. Hindi ka masasaktan, miss. Masisiyahan ka pa nga eh. Tuluyang pumatak ang aking mga luha. Hindi po pwedeng maabuso na naman ako. Huwag kayong lalapit. Umatras ako, tinangkang bumangon, ngunit nanginginig ang aking mga tuhod at kalamnan. Humalakak sila. Bahagyang nagpadagdag sa paningnig ng aking katawan at sa takot na aking nararamdaman. Nagsimulang lumabong aking paningin at tuluyang humagulhol. Wag! Sumigaw ako na may humawak sa aking balikan. Ibinaksi ko ang maruming kamay na iyon at pilit na bumangon pero may humila sa aking paa dahilan para mapahiga ako. Muli akong sumigaw at nagpapadyak. Nakarinig naman ako ng daing at mukhang nasipa akong isa sa kanila. Huwag ka nang lumaban. Hindi pwedeng hindi ako lumaban. Binuo ko ang aking loob. Pilit na hinanap ang aking lakas. Buong persa kong hinila ang mga binti ng 2 lalaki na nasa kaliwa at kanan ko. Sabay silang natumba habang natuon naman sa kanila ang atensyon ng 2 pang lalaki. Ginamit kong pagkakataon na yun para tumayo at tumakbo. Nanginginig ang aking katawan at madapa-dapa ako habang tumatakbo papalayo. Humikbi ako at mas binilisan pa ang pagtakbo na makarinig ako ng mga sigaw at yabag na nagmumula sa aking likuran. Bumalik ka rito! Suminghap ako. Takbo lang, Selena. Takbo lang. Bulong ko sa aking sarili. Umaasa magiging malakas ang aking loob at makakatakas mula sa kamay na bakal na nais mabuso sa aking kahinaan. Patuloy ako sa pagtakbo. Kahit hindi ko narinig ang mga yabag mula sa aking likuran, hindi pa rin ako tumigil. Tila ayaw tumigil ang aking mga paa. Nais takasan ng mapait na realidad ng buhay na sumalubong sa akin sa pagtungtong ko sa lugar na pinapangarap kong puntahan. Sa kalagitnaan ng pagtakas ko sa panganib, isa pang panganib ang sumalubong sa akin. Nasilaw ako sa napakalakas na liwanag at nabingi sa napakalakas sa busina. Pumikit ako kasabay ng pagsalpok na malakas sa pwersa sa akin na naging dahilan ng pagdilapon ng aking katawan. Bumagsak ako at nagpagulong-gulong sa kalsada sa ilalim ng madilim na kalangitan. Napaubo ako at nasa med ng kulay pulang lumabas sa aking bibig. Unti-unting lumabong aking paningin hanggang sa tuloy nitong magdilim.
Katapusan ko na ba? Daniel's POV. 3 weeks had passed. Nakabalik na kami sa syudad. Nalaman ni Dad ang nangyari sa amin kaya't pinahanap niya kami sa mga Coast Guard. We found the boatman's body. Lifeless. Pero hanggang ngayon hindi namin nahahanap si Clyde. And Selena, peste. I don't know why I'm missing her. Hinahanap ng katawan kong presensya niya. Ang ngiti niya. Ang inosenteng mukha niya. Ano bang mangyayari sa akin? Daniel! I was brought back to my senses. Napatingin ako kay Danny sakat sa kinaroroonan namin. Nandito pala kami sa opisina. Napabuntong hininga ako. Back to reality. Kailangan ko na namang magtrabaho sa kumpanya, the P&Z Corporation. It is a corporation in partnership with the Policarpio clan. P for Policarpio and M for Milares, which is my middle name. You okay, bro? I sighed again. Hinilot ko ang sentido ko, diretsong tinignan ang mga mata si Danny. I don't know, Danny. I don't know. He tapped the desk and smirked at me. Pinangunutan ko siya ng noo. What? Missing her? Hindi ako sumagot. Sinaman ko lang siya ng tingin saka ako sumandal. Bumalik ka na lang sa restaurant mo. Tumawa lang siya at saka tumayo. Sumaludo siya sa akin ay kinairita ko pang lalo. Good luck, Daniel. Kinakarma ka na. Peste ka? Sa kabilang banda. The next day is a mess. I'm a mess. My mind is a mess. I cannot get her out of my mind and I'm going crazy. Parang gusto ko nilang dukutin ang utak ko at itapon. How could my mind betray me? I don't like Selena. I don't like her. Kaya bakit hindi ko siya maialis sa isip ko? Tama ba si Danny? Kinakarma na nga ba ako? Daniel! Tumayo ako nang bumaba si Dad. Nandito ako sa living room at 6:00 pa lamang ng umaga. Kunot noo akong tinignan ni Dad. Hindi ka ba papasok sa opisina? Bumuntong hininga ako at naupo ulit. I am not in my right mind, Dad. I am mentally unstable. What? Tinignan ko siya. I am going crazy, Dad. Ngumawi siya. Ano bang nangyayari sa'yo? Nambababae ka rin naman ba, Daniel? Tumawa ako. Sana nga. Dad? Dahil sa pamababae ko ang nangyayari sa akin pero hindi eh. Babae ang dahilan, oo. Pero hindi maraming babae kundi isa lamang. Isang babaeng nagawan ko ng kasalanan. Makokonsensya siguro ako, kaya't lagi ko siyang naiisip. Hindi na ako nagsalita. Humiga naman ako sa sofa at mabuti na lamang ay hinayaan na nga ako ni Dad. Pumikit ako at mabilis ding nagpamulat ng mata ko ang mukha ni Selena. Oh my! Padabog akong bumangon. Get out of my mind, Selena? Selena's POV. Lumanok ako ng paulit-ulit. Pakiramdam ko ito yung tuyong lalamunan ko. Mula sa pagkakapikit, dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata. Puting kisame kaagad ang bumungad sa akin. O para may adjust ang aking paningin sa liwanag na sumisilaw sa mga mata ko. You're awake. Umawa ang aking labit saka tumingon sa aking tabi. May isang lalaki nakatingin sa akin. Nakangiti siya. Sa tingin ko nasa edad 35 na siya ngunit makisig pa rin ang kanyang pangangatawan. Gwapo at maganda ang tindig. Lumunok akong muli. Gusto ko ng tubig. Nauuhaw ka? Sunod-sunod akong tumangot. Mabilis naman niyang kinuha ang tubig na nasa bote. Puno pa yon. Binuksan niya at saka iniabot sa akin. Here. Tinulungan niya akong bumangon at makaupo at saka inalalayan akong uminom. Matapos yon saka lang naintindihan ng aking isip ang nangyayari. Umatras ako at napayo ko. Isa siyang lalaki. Isa siyang tao. Sigurado hindi siya mabuti. Are you okay, miss? Hindi ako sumagot. Nanatili ako nakayoko at umiiwas sa kanyang tingin. Miss, hindi kita sasaktan. Di pa rin ako nagsasalita. Hindi ako naniniwalang wala siyang masamang intensyon sa akin. Miss? Inawakan niyang aking balikat dahilan para mapaigtad ako. Hindi ko na napigilan biglang pagturo ng aking luha. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Hindi ko maintindihan. Nakakaramdam ako ng matinding takot. Miss! Suminghap ako. Miss, ano nangyayari sa'yo? At tuluyan na nga akong humagulhol sa hindi malamang dahilan. Sa takot ay hindi ko alam kung anong pinagmumulan. Sandali! Tatawag ako ng nurse. Suminghap ako. Humigpit pilit pinapata ng sarili pero hindi ko magawa. Natatakot ako. Niyakap kong aking mga tuhod. Nanginginig ang aking mga kamay at labi at walang tigil ang pamamalisbis ng aking luha. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako takot at takot? Bakit ako nagkakaganito? Napatulan ako at sumigaw ng bubukas ang pinto na silid.
Nagpapadyak ako nang hawakan ako ng dalawang lalaking nakaputi. Wag! Wag niyo akong hahawakan. Wag niyo akong saktan, nakikiusap ako. Kumalma ka, miss. Kumalma ka. Umaling ako at muling nagpapadyak. Ilang beses kong sinubukang itulak ang mga lumapit at tumahawak sa akin. Ngunit bukod sa malakas sila, ituloy na nanghihin ang aking katawan. Lumakas ang aking hagulhol. Ano bang gagawin nila sa akin? Sasaktan ba nila ako? Gagawin ba nila sa akin ang tinangka ng mga lalaking yon bago pa ako mawala ng malay? Anong klaseng lugar ba tong napuntahan ko? Anong klaseng mga tao bang nasa syudad? Anong klaseng kamalasan ang kinakaharap ng kapalaran ko ngayon? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sumigaw akong muli. Sinubukan kong sipain na nakahawak sa aking mga binti. Miss, sandali lang. Umaling ako at tumingin sa lalaking nabungaran ko kanina. Nakatingin siya sa akin. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, pero hindi ko na napakalma iyon. Mas lalo lamang lumakas ang aking pagkagulhol nang maalala ko si Daniel. Ang ginawa niya sa akin, ang pananakit nila sa akin. Mga walang hiya kayo. Mga walang hiya. Manduloko kayo manggagamit. Halos mabaos ako sa ginagawa kong pagsigaw. Ngunit hindi naiibsan ng galit at takot na aking nararamdaman. Nurse, pakiturukan sa lang pampakalma. Hindi na nila ako masasaktan. Hindi na nila ako maaaring paglaruan. Hindi na ako papayag. Hindi ko sila hahayaan. Kahit sino pa sa kanila, kahit sino pang tao, wala nang mananakit sa akin. Ayoko na. Muli akong pumiglas, ngunit may kung anong tumutusok sa aking braso. Unti-unti para napagod ang aking katawan sa pagpapawiglas. Unti-unti rin humina ang aking boses at nanlalabo ng aking paningin. Humigpi akong muli. Hindi ako pa pwedeng matulog. Hindi maaaring matulog ako. Baka ako ano pang gawin nila sa akin. Baka saktan nila ako habang natutulog ako. Baka patayin nila ako. Nanlalabo man ng mga mata, tinignan kong taong pinakamalapit sa akin. Inawakan ko na mahigpit na nakahablot kong braso. Binako ko ang aking bibig para magsalita. Wag! Sa kabilang banda, uhaw ang gumising sa akin. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata at agad ding napapikit na masilaw ako sa liwanag. Sinubukan kong tumikim, saka muling nagmulat ng mga mata. Tumingin ako sa paligid, isang magarang silid. Ang sumalubong sa akin, nasan ako? Nagip ng aking paningin, ang isang taong nakatayo sa aking panan. Nakatalikod siya sa akin, ngunit batid ko na babae siya. Isang matandang babae. May kung ano sa kanyang ginagawa nang humarap siya sa akin na nahulog ang mga telang hawak niya. Ay! Dali niya ako nilapitan. Inilapit niyang kanyang mukha sa akin, sa kanya ako tinitigan. Nang kumarap ako, nanlaki ang mga mata niya at suminghap. Mahabaging Diyos, gising ka na. Tumalikod ako at saka tumakbo. Kasabay ng sunod-sunod niyang pagsigaw. Sir! Sir! Sinubukan kong bumangon pero para ko lantang gulay na hindi ko maiangat ang aking mga kamay. Nakarinig ako ng mga yabag at napatingin ako sa pintuan. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, kasunod ang matanda kanina. Tinitigan ko ang pamilyar na mukha ng lalaki. Suminghap ako nang mamukhaan ko na siya. Siya yung nakita ko na nagising ako matapos kong bugo na sasakyan. Nagsumiksik ako sa unan nang lumapit ang lalaki. Napansin niyang reaksyon ko kaya tumigil siya sa paglalakad at bumuntong hininga. Ako si Cal Policarpio. 35 years old na ako. Hindi ako nagsalita. Tinignan ko na lamang siya. Muli siyang bumangon. Nabundol kita kaya tinulungan kita. Nilala kita sa ospital pero nagwala ka. 3 linggo at kalahati kang nakatulog matapos kang turukan ng pampatulog sa ospital. Napalunok ako. Oo, naalala ko. Nagwala nga ako. Yun ay dahil natakot ako na sobra at hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Ano bang intensyon niya? Lumapit sa akin ang matanda. Inabutan niya ako ng tubig kaya nagmamadali akong bumangon. Halos mapasubsob ako sa panghihina. Mabuti na lang tinulungan ako ng matanda. Hinaplos niya ang aking likod habang umiinom ako. Masamid-samid ako ngunit wala ako narinig sa kanila. Tinignan ko pa ang matanda matapos kong maubos ang laman ng baso. Ngumiti ito. Baet, etong si Sir mabuting tao. Hindi ka dapat natatakot. Tinignan ko ang lalaki. Ngumiti siya sa akin. Napayoko naman ako. Kamusta na ang pakiramdam mo, Baet? Abay halos 4 na linggo kang tulog. Akala ko kumatos ka na.
Tinignan ko ulit ang matanda. Malambot ang kanyang pananalita tulad ni Aling Marta. Ngumiti ako. Ako po si Selena. Ninaplos niya ang aking buhok. Napakagandang pangalan. Ako naman si Huling. Tawagin mo na lang akong Nana Huling. Yun ang tawag sa akin ni Sir Kyle. Hindi ko na muling tinignan ang lalaki. Nahiya ako sa kanya at isa pa, hindi ako komportable sa katulad niya. Nagugutom ka na ba, Selena? Doon lang ako nakaramdam ng gutom. Agad ko malamang sikmura ko kaya tumango ako. Ay hala, sige. Kukuha ako ng pagkain. Deto ka muna kay Sir Kyle. Umalis sa matanda, kaya naiwan kaming dalawa ng lalaki. Yumuko ako. Kyle ang pangalan niya. Nais kong pagpasalamat pero hindi ako napapanatag. Selena, dahan-dahan ako nagangat ng tingin. Naroon pa rin siya sa kanitatayuan niya na napakagat ako ng labi. Nakakahiya. Tumikim ako. Salamat. Naramdaman ko ang paglapit niya pero tumigil din siya isang hakbang layo mula sa kanyang kinaupuan. Ano ang mangyayari kay Selena sa pagkakapadpad niya sa syudad? Nasa mabuting tao bang tutulong sa kanya o tayong masasamang intensyon lamang ang makakahalubilo niya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.